Yung mga babae, meron na naman akong ipapakita sa inyo. Ito yung kaganapan sa EDSA, yung pag-rally. Di umano ng makakaliwang grupo, ano? At ating panoorin itong isang kabataan na nagsasalita dito. Good afternoon. So, nakita nyo naman siguro, no? So, ito, ilang araw na namin itong ginagawa. Walang pahinga, walang tulog. Ha? Bakit namin ginagawa ito? Ginagawa namin ito, maipakita lang namin sa sambayan ng Pilipino na taas mo kaming magsasabi na ikaw, Marcos Jr. ay bumaba na sa pwesto sapagkat hindi ka nararapat na umupo dyan sa Malacanang. Ha? Ilang araw na kami nandito. Di baling masulog sa araw. Di baling hindi makatulog ng maayos. Kahit kagating pa kami ng dengue. Hey! Yung isang vlogger na nagsabi na kami ay bayaran, Sangkay TV, hampas lupa, insekto, walang pinag-aaralan. Sigurado ako, lobat ka nung sinabi mong mga bayaran kami dito. Sangkay TV, kahit ano pa karami, ang followers mo, subscriber mo, ang Diyos ang kakampi namin at si Bibi Sara Duterte. Natatawa ko mga kababayan na napaka-content nila nun, pero ang lakas ng loob nila magsalita nila. Itong binata na to, napapanood ko sa ano to eh. Ito siya ay sa parte, nasa Mindanao siya, sa parte ng Maguindanao area. Kung maalala ng mga kababayan, yung Mama sa Massacre, taga roon po siya. So medyo bata pa to. Tapos ito naman, meron akong ipapanood sa inyo. Ito ay from, galing naman siya sa isang area sa Mindanao, na Marawi. Kung maalala niyo mga kababayan, yung naganap doon na insidente, yung talagang gulo, no? Kumbaga tatak naman sa ating isipan ang Marawi. So, kaya naman siguro nagsasalita itong binata na to, kasi nga, hindi niya alam yung mga nangyayari sa Marawi. Baka nga, hindi pa nga siya nakaapak doon, no? Kaya ang lakas ng loob. So, pag yung mga nakatira naman sa Marawi, pag sila yung nagsasalita, siyempre, nakakatats talaga mga kababayan. Kasi mismo sila yung nandun, mismo sila yung nasira ng bahay, nawala ng pamilya. Diba? So, nagiging ano na siya, ay mga kababayan natin doon, watak-watak na. So, hindi nila maiwasan magkaroon ng sama ng loob dito sa dating administrasyon. So, itong binata na to ay hindi siya sakop ng Marawi. Ito ay nag-claim na sinasabi niya siya ay Muslim Moro. So, hindi siya sakop ng Marawi mga kababayan. Kaya yan, yung sinasabi niya. Kung ano sinasabi niya sa ating administrasyon ng BBM. Pero pag taga-Marawi ka mga kababayan, hindi ka papabor dito sa pinaglalaban nito mga bata na to, itong kabataan na to. Yes, hindi ka magiging pabor. Siyempre, nandun yung sakit eh. Hindi mawala sa isipan yung mga nangyayari sa iyong area. Eh, itong bata na to, hindi naman niya naranasan kasi iba yung area eh. Malawak kasi hindi ng mga kababayan. Siguro from, halimbawa, pagdating mo sa Cotabato, pagbiyahe ka ng Marawi, siguro mga 3 oras. Tapos yung, doon naman sa, Mindanao, Maguindanao, siguro mga ano lang yun. Yes, tama. Ang Cotabato pala ay sakop siya ng Maguindanao area. Medyo malayo. At hindi ramdam nitong binata na to yung sakit na nararamdaman ng mga taga-Marawi. Ang Marawi kasi, sila yung mga tinatawag natin mga Maranao. Tapos itong binata na to, sila yung Maguindanao. Ayan, ikakaiba sila ng tribo. Kita nyo naman sa pananalita. So meron ako ipapanood sa inyo ng video na taga-Marawi. So ito mga kababayan, panoorin natin ito. Kami magiging sulit. Napakatanga namin. Puro history yung bahay namin sa Marawi. Nasunog, nasira. Hindi man binayaran tapos makaduderte pa kami. Ano yun?
Ano ako, si Raulo? Sir, Ano ba yun? bakit po hindi kayo sumama sa kanila? Ano po ang pinaglalaban natin na hindi po kayo sumama sa mga sinasabi yung mga tanga na umalis na po sila sa ano yung suporta nila sa Siyempre po, ano po ba ang hinahanap mo? Nandito na tayo sa, ano ba yung bagong Pilipinas. O, ano bang hinihintay natin? Nandito na yung mga leaders na may malaking pinag-aralan. Nakita na natin ang Pilipinas, umasinso. Huwag nating pakinggan yung mga sinasabi. Doon pala yung salitaan nitong slogan na to. Siya ay galing sa Marawi. Halatang-halata naman sa kanyang boses na matigas. So, galing siya sa Marawi, sobrang nasasaktan siya. Sabi ka na dito, kami nagtanong na isang vlogger, sabi sa amin Danao, solid daw kayo, solid. Hindi umalo na Duterte. So, dito na siya nagano. Sabi, ano ako tanga, gano'n. Kumbaga, in-explain niya mga kababayan yung nangyari sa kanilang bahay. Explain pa lang niya. So, panoorin natin. BBM na yung 20 pesos na rice, bakit hindi natupad? Natural, nagkaroon po tayo ng disaster. Isa ba kukunin ng 20 pesos? Walang nagawa ang presidente kasi lahat ng palay sa buong Pilipinas ay nasira po. Yan na po. hindi rin kayo nagtiwala sa mga pangatang nila na ang Pangulo ay bangag, yung mga pangatang nila na gano'n, hindi po kayo nagtiwala. Sa totoo lang, ganito kasi yan eh. Batuhan ng mukha yun. Ano naman ang selfie ng mga ganyang bangag? Wala po tayong makukuha sa mga ganyang bato. Hindi po yan maganda. So, lahat naman ng tao may mukha, may gwapo, pero nagkataon lang na si Marcos talaga, ganun talaga ang itsura ng kanyang pagmumukha. Wala tayong magawa dyan. Sir, tanong ko lang sir, sabi daw nila, pag ikaw ay nasa Mindanao, ay solid, Duterte daw. Hindi rin po. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi mga kababayan, kahit sino ba naman, napakasakit mawala ng bahay. Ang masakit doon, hindi pa talaga bahay yung mga nawala sa mga iba natin pati yung mga maralang. Kundi mismong pamilya, yung mga ari-arian nila. Kasi may kita nyo doon sa mga dating video, wasak na wasak. Ako kasi napadaan ako doon nung umuwi kami kasi ako taga Mindanao. Nung umuwi ako ng Mindanao mga kababayan, pagbalik namin doon sa Maynila, doon kami naman sa Marawi area. So, napakasulido. Nakakatindig balahibo na nakikita mo yung mga bahay na talagang butas-butas na. At may mga area doon na hindi pa napupuntahan. Nagawa ng bawal pa pumunta doon. So, yun yung masaklap. Yung mga nakatira dati roon, pag bumisita sila, bawal sila pumunta doon sa mismong bahay nila. O doon sa natirang bahay kahit pa paano. Yun yung pinakamasakit doon. Doon sa na yun, kaya puro dada yung mga ibang kampo, itong mga nasa kabilang kampo. Kasi hindi naman nila alam yung mga nangyayari, yung mga naramdaman ng mga taga Marawi City. Durog na durog sila doon mga kabayan. Kaya hindi natin masisi mga iba na ayaw nila sa Duterte, at talagang nandito sila sa kabila, dito sa ating administrasyon. Hindi natin sila masisi mga kabayan. At doon naman sa isa na yun, hindi natin masisi kasi walang alam. Hindi niya alam, hindi na nakikita yung mga nangyari doon, hindi siya nakapak doon sa Marawi City. Lang siya, kumbaga puro nood-nood lang ng mga ganitong balita. Alam naman natin, dati wala pa tong social media, talagang napaka-negatibo mga kababayan itong malaking mainstream media sa totoo lang. So yun, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating video. At sa mga bago pa lang, huwag natin kalimutan mag-like at mag-share. Maraming salamat po. God bless mga kababayan. Kami magiging sulit. Napakatanga namin. Puro history yung bahay namin sa Marawi. Nasunog, nasira. Hindi man binayaran tapos baka Duterte pa kami. Ano yun? Ano ako, si Raulo? Sir, ganito po,
Di ba kayo po ay binabanggit niyo po yung tungkol sa Marawi kasi si Baste Duterte nagsalita rin po siya na kung sila daw ay makakabalik po sa gobyerno sa 2028 hawakan niya ang DSUD at sinasabi niya gagawin daw po niya na Marawi yung Ilocos. Ano po ang nararamdaman niyo doon since kayo po ay may sariling experience doon sa ginawa nila sa Marawi? Sa inyo po. Alam niyo po ganito yun. Sa katotohanan, hindi po ako naniniwala dyan. Ganito kasi, ang Marawi City, kung totoo, gumanda yung kalahati sa Marawi City. Pero alin ba ang importante? Yung gumanda, yung pahirapan mo yung maraming tao. Alam mo sa totoo lang, doon masira ang Marawi, maraming mga dukha ang imaman at maraming mga mayayaman o maraming mga dukha naging mayaman. Ganun lang yung parang nagpalitan. Alam mo sa nangyari sa Marawi, yung mga taong walang kapira-pira nagkaroon pa ng mga magagandang bahay. Sila yung nagbigyan ng pagkakataon. Sila yung umani sa sinasabi nilang na pinabibigay nila. Wala po yun. So may pros and cons po yun yung nangyari na yun sa Marawi. Opo. Salamat po. Sige po. Thank you.